Merong isang common play na ginagamit yung mga NBA players, isolation. Ang isa sa mga player na maalala mo na ganong style, si James Harden talaga. Ng 2015-16 season, si Harden meron 29 points, 6 rebounds at 7 assists per game. At siya ang leader noon sa isolation points. Doon din sa season na yon sinimulang itrack ang stats na yon. Kaya mostly kay James Harden nagsimulang itrack ng liga yung stats na yon. Points per game pa rin naman yon pero sa ibang play nga lang galing. Sa loob ng 8 season, 6 na beses na naging leader si Harden sa isolation points. Nasabi nga ni Kobe, kung ganon ang style ni Harden, hindi siya mananalo ng championship. Dahil isa lang ang nagdo-dominate ng bola at madaling depensahan. Ang Clippers ngayon umaarangkada, technically 3 to 4 games behind na lang sila sa number 1 spot. Sa next 5 games, pwede ulit silang umangat pero nakadepende na yon sa magiging resulta ng game dahil hectic schedule lang meron sila. So undefeated pa rin si Kawhi sa ngayon by December. Tinalo ng Clippers sa New Orleans. Umabot ang lamang sa 31 points. Si Harden naman nasa 8 points at 13 assists. Si Kawhi 19 points at 9 rebounds. Si Paul George 24 points na mostly garbage time na yon. Sa isolation play, meron lang ako nakitang stats doon na number 1 si Harden sa buong liga na meron siyang 1.28 points per possession. Meron siyang 56 efficiency at 93% na i-score siya galing doon. So iba pa yung percentage mula sa field doon. Meron din siyang nasa 5 points per game galing sa isolation. Si Kawhi naman di umano ang number 2 sa buong liga na meron siyang 4 points per game na 89% na i-score. Ang nakalagay naman sa NBA.com, ang number 1 talaga doon si Luka. 8 points per game, sunod si Embiid, pangatlo si SGA, Tatum at si Harden. Sa top 10 players na pagdating sa isolation play, 2 players doon ang nasa Clippers. May combine silang 9 points per game, si Kawhi at si Harden. So hindi na isa yung nagdo-dominate ng bola at hindi rin isa yung babantayan ngayon or dedepensahan. Dahil sinabi dati, iisa lang yung didepensahan kaya hindi mananalo si Harden ng championship. Ngayon, 2 na. So, hindi ko alam kung makakapasok na sa championship. Ito pa yan, yung Clippers ngayon, yung merong mga history sa mga playoff team. Si James Harden ang dumating sa LA, game mismo yun ng Lakers versus Clippers. Natalo ang LA doon. Teka, parehas palang LA yun. Yung Clippers, may 3 chance si Harden na makapaglaro. Sa Clippers, kalaban ng Lakers. 2 ngayon January. Yung una doon, January 8. Dahil magka-division ng Lakers at itong Clippers, alanganin doon ng Lakers kung sakali. Dahil ang Clippers ang number 1 sa Pacific Division at sila ang hottest team ngayon. Sinabi rin naman ni Charles Barkley na ang Clippers ang threat ngayon sa Nuggets. Mahirap din masabi dahil hindi naman teams ang kalaban ng Clippers, injury. Mismong galing na rin kay Barkley na amazing si Kawhi ngayong season at kung healthy siya, top 5 player si Kawhi sa buong NBA. Inacknowledge din ni Barkley na contender yung Clippers. Ang lineup ng Clippers parang tumawag ng rest back ang tropa. May history ang 4 na players doon sa 5 teams. Nuggets, Dallas, Warriors, Lakers at Suns. Si Russell Westbrook naman nagsimulang bumagsak ang karir niya sa Lakers at kung ano-ano ang binabato sa kanya dati. Nung last time na naglaro siya versus dito sa Lakers, hindi nga siya nakipagkamay nung start ng game. Si Harden naman ilang beses tinalo dati ng Golden State sa playoffs. Merong isang series pa daw na dapat nakapasok na siya di umano sa finals. Yung 2018 ata to. Nag-file pa ng complaint no ng Houston. Ang Nuggets naman, binalikan noon ng Clippers noong 2020 playoffs kahit lamang na ang LA ng 3-1. Nasayang yung unang taon ni Kawhi at ni PG sa Clippers. Si PG may feud sa Suns sa pagitan niya at ni Booker. Nagsimula yun ng 2021. Nagka-trash talkan yung dalawa, si Booker at si PG, na sinabi pa nga ni Booker na every time na makakatapat niya ang Clippers, competitive talaga siya at hindi talaga naayos yung feud na yun. Dahil yon sa play na ginawa ni Cameron Payne na nabagsakan niya si Paul George. Hindi nagustuhan ni PG yon. Dito nakipagsagutan si PG kay Cameron Payne kasama nun si Devin Booker. 2 beses din tinalo ng Suns ang Clippers sa playoffs, lalo na noong 2021 kung saan nga umabot pa ng West Finals, kaso walang Kawhi doon. At itong si Kawhi din versus Suns, 2 beses siyang na-injured doon at hindi nga nakapaglaro pa noong nakaraan. Natalo pa ang Clippers. Noong nakaraan taon din, maganda na sana nilalaro niya sa first round kaso na-injured pa.
Tinatalo naman ng Clippers ang Dallas sa playoffs. Pero kapag regular season naman, binibigyan ng Dallas ng worst record ang Clippers. Kapag nagtapat yung dalawa sa playoffs, may grudge agad yung dalawa. Pwedeng bumawi ang Dallas sa postseason or i-own pa rin ng Clippers itong Mavericks.